Hey guys, what's up? Welcome to Itlog Podcast Episode 2! So, balita ko meron tayong special guest ngayon Special guest. Special guest! Ano bang magiging topic natin ngayon? Balita ko, big time to. Talagang big time. Literal ba na big? Literal. Coming from pala. Universe 7. Iba. Ito, tropa natin and also he's an Entrepreneur. an entrepreneur. Young entrepreneur, no? Young entrepreneur, CEO of his own company. Grabe, no? Ilang taon to? 26 years old, 27, CEO ka na. Chief Executive Officer. Oh, Grabe diba? naman yun. Yun na yung mga natin ngayon, guest. Executive. Oo, Executive. Chief Executive. Galing Itlog lang din to. CEO pero itlog. Oo. Pero kayo mga mukha pa rin tong Itlog na yun. Pero ano nga ba pag-usapan natin ngayong episode 2? Syempre, ano ba muna pag-usapan ng episode Renz? Bali kasi ang Episode Itlog. Kaitlog. Hindi. Huwag na magkat. Bale, ang topic kasi natin ngayon mga kaitlog is life after college. Hey! So, maganda. sige, uumpisa ako na ang pagtatanong, no? Ikaw ba kaitlog bright? Kaitlog bright o kaitlog Renz? Nung pagka-graduate mo ba after college, what was your expected salary? Expected salary. Nung in-interview ako dati noon sa isang company, ang sinabi, nung tinanong ako na HR, sabi ko noon 40,000. 40,000. Malaki pala, no? 40,000 sabi ko. Ngayon, nakakatawa na eh. Sabi ko kasi, Nakakatawa bigla. hindi, kasi Ang laki naman pala expected salary mo. siyempre, engineer ako eh. Kasi engineering noon, di ba? Siyempre, parang, kung tatanungin ako noon kung bakit ako nag-engineering noon, kasi nga, siyempre, dun sa, yung sinasabi na potential income. So, nung habang nag-aaral, siyempre, yun nga, parang na-mold, parang gano'n, na-set yung utak na pag graduate ka, ganito kalaki yung kikitain mo, gano'n, di ba? Parang sa ating lahat, parang, ito, Saudi to, 40,000, ganyan. So, nabigay ba? Nabigay ba yung 40,000 sa'yo? So, yun, nung in-interview ako, kasi tinatanong yun, di ba? So, what's your expected salary? Sabi sa HR. Sabi ko, 40,000 po. Sabi ko, tapos ang tanong niya, is this negotiable? Ang sabi ko nun, yes. Kaya, ayun, tumawad kasi siya noon. So, sabi niya, bigyan tayo, sige, tatawagan ka na lang namin. So, yun, fast forward, doon tinawagan na. Ang in-offer sa akin, 14,000. 14,000 pesos. Grabe yung tawad doon less than half. Pag sa palengke, yung tawad mo, half lang eh. Ito less than half. Siyempre ako noon, parang, hindi ko man alam yung gagawin noon. So, parang, hindi nag-stick ako ng advice noon. Parang sabi sa akin nung parang ibang engineering doon. Ganun daw talaga. Kasi first job. Oo, kasi first job mo lang naman. Siyempre, mag-start ka sa simula. 14,000 ka muna, parang ganun. So, siyempre, yun nga, hindi ko naman alam na that's what society thinks. So, siyempre, umuo na lang ako. Sabi ko nun, sige po, parang ganun. So, yun. Ang first job ko nun, sahod ko nun ay 14K. Wow. Grabe yun. Ikaw ba kahit Renz? Nung in-interview ka ba, ilan ba asking mo? Actually, yung asking ko nun, hindi naman ganun kataas. Kasi, gaya nung sinabi ni Kaitlog Bright, ako kasi bago ma-interview, nag-seek na ako ng advice or parang nagtanong na ako sa mga ibang tao, magkano ba sahod mo? Magkano ba yung expected salary pag mga ganito? Bali yun, nagtanong-tanong nga kasi ako sa mga ibang engineer na, mga senior na, parang, sa gantong industry, magkano yung starting, sa gantong industry, blah, blah, etc. So, na-figure out ko na dun sa pinapasok akong industry, kung magkano yung expected salary. So, hindi naman ako naghahangad ng 40K. Tapos, ang mindset ko noon, hindi, kasi nagsisimula pa lang ako, kailangan magsimula ako sa mababa. May mga offers ako na 11.5. Hindi ko tinanggap yun. Hindi ko tinanggap yung 11.5.
may offers naman sa akin na ano. Pero sige, sagutin ko muna yung tanong, hindi ko sinasagot yung tanong. Ang expected salary ko is nasa around mataas na sa akin that time is 18 to 19k. Siguro kung 20k above, na ako nun, very thankful na ako nun. Wow, grabe, pagyayabang ko. Pre, sahod ko, 25k. Hey, let's go. Gara-gara. Magkano sahod mo? Ganun na yung attitude ko nun, maangas na ako nun. Mayabang na. Maangas ako nun. First job ko, ang sahod ko is 14,700. Yung first job ko. Mas mataas ng 700. Mataas ako 700 sa'yo. Pero nauna ako mag-work sa'yo, di ba? Tama. Nauna ako mag-work sa'yo. So, ano yung ginagawa ko? Pagkain. Jumbo hotdog. Jumbo hotdog ba yan? Yun. Ano ka ba nasa processing? Ganun? Production engineer. So, yun, production engineer, 14,000. 700. Hindi ko alam ngayon, kasi ano pa yun 2018. 2018. Hindi ko lang sure kung magkano pa yung offer ngayon. Baka ano na ngayon? 14.8. So ba, nag-inflation na eh. Inflation. Ikaw sa ako abot ng 15 Wait lang pala yung sa akin pala noon, 14,000, telco industry yun. Telco industry. Telco. Ikaw ba kaitlog, Mark? Dos. Kaitlog. Mark. Sige, Mark na lang, Mark. Binago na natin change na yan, change. So sa akin naman nun, syempre, sabi mo, engineering Engineer, pag sinabing engineer, ito, malaki sahod na ito, malaki pera na ito. So, expected salary ko nun mga nasa around 30,000 may get. Kasi syempre, pero di mo alam kung malaki ba yung 30,000 nun. Kasi di ba, binibigyan ka na naman ng baon ng college So, after college, 1,000 malaki na eh. di ba, after college, hindi mo alam talaga kung ano yung malaki or hindi. Kasi hindi ka naman gumagastos, hindi ka naman involved sa mga bills, ganyan, or anything na pagkakagastosan. So, pero feeling ko, malaki na yung 30,000 plus nun. So, nung tinanong ako ng HR, actually, parang di rin ako masyadong nag-a-apply kasi parang gusto ko magpahinga kasi parang, di ba, galing tayo sa 5 years na aral, then board exam, then di na nakapag-apply na. So, sabi ko 30,000. So, parang, actually, natawa pa nga ata sa akin yung HR nun Sinabi ko 30,000. Nasa isip siguro na ito. Ano iniisip mo? So yun, from 30,000, binigyan ako ng 14,000. 14,000 din. Oo, 14,000 din kasi syempre magka-work tayo. Kasama tayo. So magka-work kami ng first job namin. And yun, and feeling ko nung 14,000 na yun, kasi tinanggap mo na yun, kasi kailangan mo magka-work agad, kasi feeling mo kailangan mo kumita kasi kailangan na makatulong kasi hindi ka na pwede tambay-tambay lang sa kasi magkano tuition mo kumpara sa so from 30,000 down to 14,000 pero siguro engineering engineer pa nga pero ewan ko bakit ganito tayo sa board passer pa so yun pero yun lang yung mga yung brief background ng first job. Yun. Ikaw naman kahit nag-dream. Yeah, mataas. Laki to kagad Magaling to 50,000 kagad to college, genius to genius to Running for top notcher to sa board exam Ito yung mga kinokopyahan ng mga ng mga dumiskarte Ayan guys, so, ayun nga, totoo naman, achiever naman ako ng college. Pero ito yung reality. So, kahit gaano ka-achiever nung college, so, ang nangyari sa akin guys, marami rin akong in-applyan, pero after 8 months bago ako nagkatrabaho, mga in-applyan ko guys, pinakamababang offer sa akin, na nagulat ako, pinuntahan ko pa yun, kinumute ko pa yun, wala akong kapera-pera, kinumute ko, sa Kalamba. 12K? 12K? Sabi ko, ganun po. Sige po. Tawagin na lang po ako. Pero hindi ko talaga tatanggapin yun, guys. 12K, grabe. Dinecline ko. Kasi ang expected salary ko talaga, guys, is around parang, yun nga, mga 30K din, above, ganyan. Pero yun nga, parang reality hits. Apply ka ng apply, lahat na in-applyan mo. Matatanggap ka, pero mga low-paying jobs, medyo mahirap makapunta dun sa mga high-paying jobs. Totoo yan. So, ang nangyari sa akin, ang tagal ko bago natanggap, mga May, ganun. Kasi nga June ako nakapag-start. Pero ang nangyari nun, dalawa na yung tumatanggap sa akin. Isang 21K, isang 27K. Wow. So, yung 21K, gusto ko yung field. Kaso dahil nga sobrang wala akong pera and malayo siya, sa Manila siya,
So, hinindihan ko yun. Ang tinanggap ko, yung 27K, kasi una, malapit siya, and second, may shuttle. So, free yung nagiging Travel. transpo ko. Feeling ko And- semicon to eh. Oo, semicon yung field na yun, guys. So, pero may plot twist. Malaki yung starting, pero may plot twist. Oh. Ayun. So, dahil lang topic natin sa ngayon, ang question natin is starting. Yun muna yung sasagutin ko. Mamaya na siguro. Mapupunta tayo dun sa plot twist ng mga nangyayari sa ganyan. Kasi, actually guys, may ano yan, parang may pros and may cons naman lahat eh. Hindi naman porket panalo ka ngayon, is panalo ka na lagi. Hindi naman ganun eh. Di ba? So, ayan na. Ayun. Narinig naman natin yung mga sahod natin nung una, di ba? Siguro, i-ask naman natin tong siyang CEO natin. Pwede na natin siyang tawagin. Tawagin na natin. Yun yung CEO na. Paano siya nag-start, no? Kung paano siya nag-start. Madilaw to, guys. Nagtrabaho ka ba? O baka hindi ka naman nagtrabaho, nag-business ka na kaagad. Yung CEO ka nga eh. Di ba? Ay. Oo, di ba? So, yun, syempre ngayon, Mukha ba yun ng chips? Ano ba magpasahod yan? Ano kasi ngayon, di ba, parang nauuso na yung parang, yung mga young entrepreneurs din, di ba? Parang yun na yung nagiging trend ngayon. Napapansin ko lang din naman. So, isa siya sa dun sa mga ganon na nasa trend na yun. So, yun. So, let's welcome our friend, young CEO from Universe 7. Bakit niya parang magbo-boxing yung intro? So, yun, let's welcome Ansis! Yay! What's up mga kaitlog? What's up mga kaitlog dyan? All over the Philippines. I'm sorry brother. Let's go, let's go, Kumakain ng let's unan. go. Hi. Patay ng ulan. So, yun, kamusta pala? Kamusta? Ayos naman. Doing good sa life and sa other things, business. Then, kayo, kamusta kayo? Ano ulit tayo nagkita-kita? Okay. Busy nyo Miss ka na nga namin eh. Miss ko na yung ba mga ako? banding natin. Gusto ko yun. Ulitin natin yun. So yun, doon sa napag-usapan nyo, kwento ko lang, konting brief history nung ano yung naging journey ko. Oh, yun pala, tanungin pa na muna natin. So, Kasi tayo pare-pares tayo ng journey na galing tayo sa employment eh, 'di ba? After college. After college. Employment. Ikaw ba Sir Francis? After college, ano bang ginawa mo? Paano ka napunta sa paano ka naging young CEO? Paano ka nag-start ng business? Nag-work ka ba muna? Kwentuhan mo naman kami. sige, bago... Paano ka naging ikaw? So, konting ano lang, From itlog, paano ka naging Blondie. short briefing lang. Mga fellow Sansevieria. Lasalians ko sila. So, iba lang ako ng tinapos. Automotive ako galing. So, yun. Then, after college, first job, di ko na sasabihin kung anong company. Pero dealership siya. Starting na sahod doon. drug dealership? Hindi naman drug. Car dealership. Car dealership. car dealership. Malaking car dealership siya. Japan yung sa mga car nila. So, yung ganun. Ano yan? Parang Toyo ba yan? Ay, Ano ba yan? hindi. Hindi. Kala ko drug Mitsu. dealership. Sounds like Nissin. Yan. So, Maganda Hindi daw ka- yung aircon nun. Totoo, yung malalakas yung aircon nun. malamig. Malamig. So, yun nga, narinig ko kanina. Sa'yo, magkano? 14-7. Sa'yo, 14. 14K. 14. 27. Parang nakakahiya yun sa akin Kasi, na-starting ko, actually, ang cut-off ko guys baka magtaka kayo 5K. 5K? 5K bro, 5K. So, pumapatak lang ako ng a month. 10K. 10K. Galing mo sa mat, no? Siyempre. Pag 5K pala per cut-off, 10K pala. Yun. Hindi nga alam yung mga engineer to mga kasama ko, guys. Sorry, guys. Masyado sila mahina sa math. Yun, 10K. Then, sabi ko, parang di naman kakasya to sa daily na needs ko. Siyempre, nung una, okay pa kasi first job mo, nagkakapera ka from binata na estudyante, nangingi sa magulang, tapos ngayon, nag-earn ka na, parang kulang pa din pala, no?
Yung mga una lang masaya, unang sahod masaya, nakahawak ka ng 10,000 nang di galing sa magulang mo. Okay. Di ba? Anong ginawa mo nun pala nun? Nung tanggap mo yung una mong 10K, anong ginawa mo nun? Siyempre, wala akong binigay sa magulang ko. Buddy, pinaghirapan ko din eh. Yun yung mindset ko eh. Pero the rest, Anong binili mo nun? May binili ka ba? Or, yung generally mong ginawa nung, Sa unang yes, sahod I mo. have this 10K. actually, ang ginawa ko dun, inopen ko ng account. Para maging tao ako. Kasi dun sa trabaho namin, di siya record na may bangka. Kasi through... Abutan. lang. Abutan. Ay, yung mga naka-brown Petty envelope. cash. Petty cash. Mga naka-brown envelope. Nakapila kayo? Pipila. Para ang nasa 4-piece. Kasi yung manager, 10K, akin yung 2,000 dito ha. Parang ganon. Parang ganon. So, Baka 20K talaga yung sahod mo nun. Oo. Nasa kinukuha lang. siguro, hindi ko Di rin mo alam eh. Di mo alam Hindi eh. ko rin alam. Oo. Itlog pa eh, itlog pa. Sinabi nung nag-interview sa'yo, 10K lang. Pero 20K pala, no? Sobre naman eh. Sobre, di ba? Sobra naman. So yun, hindi lang yun yung naging work ko nun. Di siya ganun ka sustaining. Kasi 10 nga lang. Ang liit. Yun, doon ko lang na-realize na medyo maliit pala yung 10. Or maliit pala yung 10. Para sa day-to-day living. Lalo na sa panahon ngayon na pataas ng pataas yung bilihin natin and all. Di talaga siya sasapat, guys. Then, eto na. Trabaho. After a month, na ako na di naman sapat yung pagod sa at kinikita. Then pandemic hits. Before pandemic, may isang challenge sa buhay ko na duman. Isang challenge at isang blessing. Wow. Diba? Parang ang ganda pakinggan, Binalance, challenge, no? tapos Binalance. blessing, di ba? Balance lang. So guys, konting kwento lang, no? Yung mother ko nun, nagkasakit siya way back 2019. Then after a month, nawala rin siya. She passed away. Then, bago kasi mangyari yun, kami nung may girlfriend ako nun, nakabuo kami. So, hindi ko alam kung gift from above na binigyan niya ako ng bagong mamahalin, tapos kinuhanan niya ako ng mahal ko. Parang, alam mo yung blessing in disguise na may kapalit. Doon natin maano guys na lahat ng bagay may kapalit. Hindi lahat ng ginagawa mo, mga ano yan, what do you call this, mag-i-stay ba? Okay. Lahat yan may papalit. So yun, move forward. Nagkaroon tayo ng bagong inspirasyon to strive more. So, pandemic hits. Nagtry ako mag-open ng tubigan. Wow. Water refilling kamusta station. naman nangyari? Businessman pala talaga na. Okay na. Bakit di ka na bumalik sa employment after pandemic? Mahirap kasi, di ba? Pandemic yun eh. Pandemic hits. Walang gaano nagtatanggapan. Tanggalan, ano? Tanggalan. So, ang naisip ko, may hiniram ako. Natatandaan ko to guys. Yung father ko kasi, nag-for good na siya after mawala ng mother ko. So, nanghiram ako sa kanya ng pampuhunan para sa tubigan, sa water refilling station. Okay naman, okay siya. Profitable. Na-survive namin yung buong pandemic. Nandun kami umasa sa tubigan. Then, pandemic na cool down na siya. MCQ. So, nagtatry ako ng mga Level bagong things. Level 1, 2, Kung 3. anong, bukod doon sa tubigan, MCQ para level 1. yun. Parang ganun. Kumbaga, nagtatry ako ng mga things na pwede pang pagkakitaan. Kung ano ba yung sikat nun. Ang pumutok nun is yung logistic ng Lazada. Oo, kasi pandemic eh. So, Pero ayun. online. Nagtry ako maging partner ni Lazada sa logistics. So, nag-apply ako sa kanila ng, ano ba to? Yun nga, logistic na ako yung kukuha from merchant, di-deliver ko sa hub nila. Ganon. Naging rider ka nun? Yun, parang Rider. parang rider, pero ang pinagkaiba kasi ako yung pumipick up dun sa seller. Okay. Logistic. Logistic, kami yung pipick up sa seller, dadali namin sa hub. Okay yung kitaan niya, ang ano lang is sobrang nakakapagod siya. Sa lakas nun eh, no? Isipin mo, ang kailangan mong bunuin araw-araw is 1,000 parcel. Na parcel? Oo, parcel. So, kahit gano'ng kalaki yun? Yes, kahit gaano kalaki. Isang rep. Ano ba? Hindi naman. One lang. Grabe naman yun. Kasi kunyari nga rep, one lang yun. One lang.
Di ba meron yung hollow block? Oo, kalahalo ba? Isa lang yung bilang nun. Isa lang yun. Swerte kapag hollow block yung order sa'yo. Malas mo. Swerte ka! Pagkasar Sa bagay. Graba. Pero yun, mga ganun, okay yung kitaan, yun nga lang, sobrang nakakapagod. Pinalasada, graba. Di ba? Mga utak ng tao ngayon. Ito ka lang, question lang, ano yung mga weird na parang dinala mo, diniliver? Hindi mo na kasi siya makikita eh. Kasi once na binigay na sa'yo, naka-package parcel na kasi na. yun eh. Naka-pack na siya. yung graba eh. Napapahirap na. So, yung- Ang bigat ito, basta. Tsaka yung mga usual place na pinupuntahan ko, nakakapagod din talaga. Divisoria. Kung saan yung mga shopping mall na talagang bagsakan. Ganun. Okay. So, Sikip pa naman dun, no? oo, sobra. Then, try ulit ng bago. Kasi napagod ako, burnout. Naging driver ako sa isang telco company. Ngayon. Kamusta doon? Okay naman. Anong sahod doon? Tsaka travel. Libreng travel. Oo, libreng travel. Naging driver ako doon. Then, nakita ko yung ins and outs ng business. Sabi ko, okay ah. Then, I have some few friends na nasa same industry. Then, yun. Sabi ko, bakit hindi na lang ako yung mag-try? Kaysa namamasukan ako. Nabigyan ka na idea. Oo, nabigyan ako ng idea. Then, sa parang blessing in disguise, nagkaroon ako ng mga partner na talagang maasahan ko. Talagang yung sagan dikit. Okay. Ganun. Tapos, ang masaya dito is yung isang pinsan ko na kasama kong lumaki, partner ko rin siya dito. Oh. So, co-founder ako ngayon ng isang telco company na nag-service sa mga telco like PLDT, Converge, Planet, Streamtech, and all. Hindi lang din yung services namin. May mga CCTV, Wow. Sobrang tayo rin pala. tuloy-tuloy transition. Okay. Ganun. Okay. So yun, yun yung transition ko from 2018 to 2021. Sa 2021 namin tinayo yung company. Na ngayon, okay naman. May mga projects, okay na. Pero looking back, nung nasa automotive ka ba, na-foresee mo ba na nandyan ka ngayon sa katayuan mo ngayon? Actually, hindi eh. Di ba parang layo na eh, no? Oo. Layo, isipin mo, automotive industry ka na nanggaling eh. Tapos ngayon, Tsaka yun yung tinapos ko, ba? yun yung tinapos ko eh. So, tapos ngayon, may-ari ka ng isa ka sa may-ari ng telco company. Pa, di ba? Parang, Layo. layo ng shift mo. Pero, yun kasi yung, mystery ng buhay. So siguro feeling ko take away doon is parang life after college talaga is hindi mo talaga masasabi kung ano yung mga ipaplan mo sa yung kung nasaan ka man ngayon. Oh, 'di ba? Katulad ngayon, looking back, 'di ba nasa semicon ka doon na dati. Ngayon ba kamusta? Nasaan ka ngayon Kaitlog Dream. Nasaan field? Actually, gusto ko lang i-share yung yung sinabi rin ni Tito Mikey na yung 5 years, di ba sinasabi lagi sa interview, what do you see yourself 3 years, 5 years, 10 years from now? Napakagandang tanong, pero parang walang kwenta siyang sagutin. Kasi, hindi mo naman malalaman kung anong binibigay ng buhay sa'yo 3 years, 5 years, 10 years eh. Ikaw ba, tingin mo 3 years ago, 5 years ago, alam mo kung nasan ka ngayon? Tingin mo, minsan kasi biglang ibibigay ng buhay sa'yo, iba. Akala mo, actually kasi sa akin, nung mga college pa ako, gusto ko talaga mag-ibang bansa. Kasi yung kuya ko, ganun na, ECE, ganyan, so, may footsteps na ako na parang sinusundan. Pero yun pala, hindi ganun yung gusto ng buhay para sa akin. Iba yung path ko. So, ako ngayon, ECE, engineering, pero halos 2 years lang ako nakapag-practice. Actually, 1.5 years lang. Yung 6 months, parang, ang tawag doon, programming yung ginawa ko noon. And then, resign na, kasi nag-business na rin ako. Kasi nung pandemic, nagkaroon ako ng opportunity na makapag-business. Ayun, so ginrab ko na yun. And hindi na ako bumalik, hindi na ako nag-look back. Kasi yun nga, once you tasted the freedom ng time, parang hindi ka na babalik eh, parang hindi mo nakakayan. So ayun guys, nalobat yung camera natin, kaya Namatay eh. ulit tayo, balik tayo sa kaninang topic. So yun nga,
So, from employment, so from graduating as ECE, 5 years ako guys nag-aral as ECE. Magkakaklase kami. So, pero ang employment ko as ECE is 1.5 years. Yun nga, 6 months akong naging programmer naman. Pero nung nag-hit kasi yung pandemic, nakapag-business ako, online business. And doon ako nag-transition into becoming an entrepreneur din. So, all in all, parang 2 years lang ako nag-work. And tumagal pa yung 2 years na yun, guys. Dahil lang pinapadala ko nung company ko, nung unang company ko sa Singapore. Wow. Ayun. Sana all. Merlion. Yun nga. So, kaya talaga ako tumagal. Pero kung hindi talaga ako pinapadala, guys, talagang kukit agad ako. Talaga hindi para sa akin din talaga yung employment eh. Nararamdaman ko na nun kasi napakawalang kwenta kong empleyado. Actually, hindi ko alam bakit ako pinapadala eh. Kasi wala talaga ako kwenta eh. Grabe ka Ako sa yung, sarili. Ano ba ginagawa mo para masabi mo wala kang kwenta? syempre sa umaga, hindi naman ako late kasi may shuttle. Pag na-late ako, edi commute ako. Edi, mas ano yun, mas nakakatamad yun pag commute ka. Pero sa hapon, pero sa out ko, 9 a.m. to 9 p.m. kasi guys. So, 9 p.m. yung out, 8:45 nandun na ako sa may pintuan. Ready na ako mag-tap. Nakikipila na ako. Yung iba, May Oo. nakakatawa ako. tapos ang gagawin ko dyan, mawa sa trabaho ko mismo, ang gagawin ko dyan, kasi parang taga-ano kami, sa production kasi kami. So, parang kami yung, dahil nga engineering kami yung nagsasabi ko ano yung gagawin dun sa machine. Ang gagawin ko dyan, guys, ang gagawin kong parang disposition kasi ang tawag eh, yung, kumbaga kung ano yung gusto mong pagawa. Parang gano'n. Ikaw yung commander kasi engineer ka. Papagawa ko dyan yung mga matatagal gawin para next shift na, matatapos. Para hindi na babalik sa akin. Okay. Ganun ako kawalang kwentang empleyado kasi isa lang naman yung sahod mo eh. Tama. Actually, sobrang nakarelate ako na nanonood ako ng podcast ni Tito Mikey, nakikinig ako. Kasi, ganun ako eh. Sobrang walang kwenta ako. Ako yung ayoko ma-promote. Ayoko mag-handle ng tao kasi ayoko yung more pressure. Gusto ko lang chill lang ako sa buhay. Kasi kung alam ko na iisa lang yung magiging sahod ko at the end of the day, bare minimum talaga, legit. Ganun talaga ako lang kwentang empleyado. Kung hindi talaga ako pindala sa Singapore, Nag-quit ka. resign agad-agad. Okay. Buti na lang nga, pagkatapos, nung bumalik ako galing Singapore, may same na tao na pinadala rin sa Singapore. Tapos parang nag-resign din siya. So nagkalakas ako ng loob. Kasi syempre parang, May kagayahan. oo. Kasi parang ang kapal naman ng mukha ko, kakarating ko lang, kakapadala lang sa akin, resign agad. Pero yun yung ginawa ko. Hanggang ngayon sabi sa akin ng tropa ko dun, pinag-uusapan pa rin ako eh. Kasi nga daw, kumbaga parang golden boy ka na. 6 months pa lang guys, 6 months pa lang ako sa employment, pinapadala na ako sa Singapore. Wow, okay. Tas, Siguro matalino ka. ganun yung ginawa ko. Hindi, actually hindi talaga yun sa sipag ko. Talagang talagang nagkataon lang na kung ano yung naging position ko, yun yung pinapadala nung time na yun. Okay. Kumbaga nag-align lang yung stars. Wow, okay. Oo, parang blessing lang talaga siya. Hindi talaga siya dahil Wala sa kang ginawa, parang wala akong ginawa. Hindi talaga siya yung dahil sobrang galing mo empleyado, ganyan. Hindi siya yun, guys. Hindi talaga siya yun. Sobrang swerte lang talaga nun na, sobrang blessed lang talaga yun na biglang, ikaw yung papadala. Parang ganoon. Kasi sakto nung nag-hiring nung time na yun, yun yung mga ipapadala pa Singapore. Kaya, parang ganun yung nangyari. So, anyway, ayun nga, nag-transition ako into business. Kasi nga, hindi talaga para sa akin yung employment. Dapat talaga, ako yung isa sa hindi magre-resign. Kasi yung girlfriend ko dapat yung magre-resign lang para siya yung sa business. Pero dahil nga ayoko talaga maging employee, Sama ka na. gulat siya. Ako pa yung unang nakagawa ng resignation letter. Kaya sa kanya. Oo, kaysa sa kanya. Kasi nga, sobrang ayoko na maging employee. And parang, sa akin kasi, kawawa rin yung nagiging employee na, yung pinagtatrabahuhan namin. Kasi parang nagiging unfair na. Gawa nung, imbis na finofocusan namin yung job namin, mas nagfo-focus kami dun sa business na. Nung time na yun, nung pandemic. Kasi guys, ang business namin is vitamin C. Ayun, so sobrang patok talaga siya ng pandemic, 'di ba? Talagang sobrang dami talaga guys, dami talagang gusto ng
kahit mas mataas yung presyo, Binibili. binibili. Na out of stock na lang kami, kahit taas ng out of stock kami, gustong bili ng mas mataas presyo, wala na talagang stock yung gagawin ko. Ayun. So, yun yung naging flow. Hanggang sa ngayon, online business na talaga yung pinapasok namin. Which is yun nga, meron na kaming skincare, yung Kesh, shout out sa Kesh. Hey. Yun yung business namin ngayon. And ito, upcoming business ko, hoodie. So, summer ngayon, mainit pa. Di ko pa masyado nire-release yan. Pero sabi nga, sa May daw, uulan na. Nakita ko actually nung may balita na uulan sa May, Ano may bagyo? Naka-heart? May bagyo, naka-heart? May bagyo nga daw. Parang dalawa nga. Oo, dalawa, naka-heart. Magiging sakto sa season Puro heart. ng business mo. Oo, yun nga, sakto yun nga, balik tayo dun sa topic. Yun, so full-time businessman na ako ngayon, and I think I can never go back to employment. Hindi talaga para sa akin yung may boss. So, hindi mo yung siya nakita nung tinatanong ka ng parang 5 years from now, nakikita mo yung sarili mo, hindi mo siya nakita. Oo, di talaga guys, kasi minsan minsan talaga sinasabi sa'yo, hindi mo alam kung ano yung gusto mo. Kasi yung sinasabi ko 5 years ago, na 5 years from now, I mean, yung sinasabi ko nung bata ako, is mag-abroad ako, empleyado ako sa abroad, ganyan. ECE ako doon, ganyan. So, yung kasi naka-instill sa akin na mindset. Actually guys, aminin ko, kahit malaki na yung kinikita namin sa business namin noon, sobrang hindi ko pa rin mabitawan yung pagiging empleyado. Sobrang, kahit ganun ako kagigil na ayoko na maging empleyado, parang nahihirapan pa rin ako na mag-resign, gano'n, na hindi na talaga maging empleyado. Kasi, parang nakatatak sa akin na, paano pag mag-fail yung business? Paano kapag ganyan? Paano pag ganyan? Puro ka what if. Parang hindi ako makalip of faith na makaalis dun sa stability nung employment. Kasi parang syempre kapag empleyado ka, may stability, ganyan, di ba? Pero kinsenas. Oo, ganyan. Alam mo na may kikitain ka. Yun nga, kahit gano'n ka katamad, ganyan, may kikitain ka. So, ang nangyari, dahil nga sa lakas ng mindset na yon na naibaon sa akin, dahil nga syempre, yung magulang ko and buong pamilya ko is employee. Yun din yung mindset nila. Yun din natatak sa akin talaga. So, ang hirap talaga alisin guys. So, naiintindihan ko kung talagang may mga hindi makaalis sa ganong mindset na talagang gusto na lang is maging empleyado, ganyan, security. Kasi may mga tao talaga na mas preferred talaga yung security na Kumbaga ganun. naka-imprint na sa kanila. Sa DNA Oo. nila yun eh. Kasi ako nga eh. Kinalakihan nila, no? Kasi ako nga, parang times 10 yung kinikita, more than pa. Pero, Hirap pa rin ako tumalon eh. Parang ganun eh. Lahat na ng safety net nabigay, hirap ka pa rin tumalon eh. Alam mo yung ganun? Parang nasusunog na yung bahay sa likod mo. Tapos may mga firefighters sa sarap mo, ina-assure ka na okay lang yan. Pero hirap ka pa rin tumalon. Parang ganun kalakas yung mindset na takot ka sa change. Ganun. Yun lang. Yun yung naging journey ko after graduation talaga. Na I don't regret talaga sa mga nangyari. Talagang tingin ko, ito yung naging para sa akin. Wow. And yun, kaya hindi ko talaga tama talaga yung sinasabi na hindi mo talaga alam kung anong mangyari sa'yo 5 years, 10 years from now. Okay. Sobrang daming pwedeng mangyari sa'yo na hindi mo inaasahan. Yun nga, na kasi may mga plano ka, step 1, step 2, step 3. Gulat ka, step 1 pa lang, ibang road na yung dinadaanan mo. Sumay step ka na pala. Oo, biglang iba na pala yung tinatahak mo. Wala ka Di ba? na pala doon. Pero ano yung sinagot mo doon nung tinanong ka ng HR? Where do you see yourself 5 years to 10 years from now? Ano yung sinagot mo doon? Naalala mo pa? Siyempre, ang sagot ko nun, magiging boss dito, alam mo yun, pambola mo, gusto mo lang ma-employ. Guys, 7 months, 6 months, na akong walang trabaho. Siyempre, bubulahin ko na yung HR. Gusto ko po talaga to. Ito po talaga yung pangarap kong trabaho. Bubulahin mo na yun. Relate. Wala ka ng choice. Totoo yan, sabihin mo na lahat. Oo, sasabihin mo na lahat. Kailan ka pwede mag-start? Ngayon na po. Immediately. Same. Talagang gigil ka na, syempre, nung time na yon. Pero, yun nga. Ang alam ko sa sarili ko noon, niloloko ko siya kasi ang alam ko sa sarili ko, mag-abroad ako.
Pero yun pala, Hindi pala. hindi pala, pati pala ako sarili ko, diloko ko, na-prank ko. Hindi pala ako mag-abroad. Mag-business pala ako. Galing. Which is, I think, is the best fit for me talaga. Ito talaga yung feeling kong binigay sa akin ng universe. Ni Lord. Na, hindi, anong, yun ang sasabi na minsan, akala mo may plano ka. Yun na yung best. Yun pa, may mas best pa sa'yo. Hindi mo alam kung, yun nga, minsan hindi mo alam kung ano yung gusto mo. Yung sa akin, hindi pa alam kung anong gusto mo. Hanggang sa maranasan mo. Di ba? Yan. Minsan ganun eh. Minsan, ayoko niyan, mahal na ganyan. Bawa, example lang ha, bawa, mahal na bag, kunyari. Ayoko niyan, mahal yan masyado. Ano? Hindi practical yan. Nung kaya mo na, nung afford mo na, gusto mo na bigla. Di ba? So, mga ganun lang. Parang, minsan akala mo ayaw mo, yun pala gusto mo. Okay. Yun pala yun yung para sa'yo. Yun lang. Hindi ka na nga pala capable at that time, no? Oo, yun yung Kaya na-realize ko. May best talaga na para sa'yo na makukuha mo kasi para dun ka. And yun nga, isa rin sa na-realize ko is parang ang buhay, pine-prepare ka lang talaga step by step. Kasi yung, bawa, yung pag-graphics design ko, pag-edit ko, sa ano lang yun, sa laro lang yan eh. Parang nagsimula ako sa laro, parang hobby lang ganyan. Hindi na, yun nga, engineering nga kinuha ko eh. Tapos parang, ngayon na-apply ko sa business. Parang kung saan ko na-apply siya. Parang yun lang, parang, minsan pinaprepare ka lang talaga. Yung mga pinagdadaanan mo is just preparation for what's meant for you. Parang ganun. Kasi nga, kailangan prepared ka bago mo makuha. Parang ganun. Hindi pwedeng makuha mo muna, saka ka magpe-prepare para dun. So, dapat prepared ka muna bago mo makuha. Yung mga bagay. Yan. Ganda, nice. Kumbaga, nice. piniprepare ka lang sa something big. Oo, parang Break gano'n. Iba nangyayari sa is just preparation for what's coming. So, ikaw naman, Itlog sep. itlog set. Itlog mark. Ano yun? Kaya nga eh. Yung guest. Kasi yung guest na yung nag-host. Yung guest na kinost. Kasi naman yung banger pare. Ang ganda ng sinashare ni Drin kasi 'di ba, parang yun nga, parang yung life niya after college is talagang hindi rin yung talaga parang uncertain. Hindi align sa pinilano niya. Oh, parang I Oo. plan to work abroad, sabi niya, pero 'di ba? Naging business ano siya dito, which is yun talaga yung maging ano talaga niya ngayon. Ikaw ba, Naging path Renz, niya. align ba yung, yung ano mo, plan mo after college na 5 years from now, ito yung nandito ako. Nandun ka ba ngayon sa sinabi mong nandun ka? Actually, yun nga, kanina ko lang din siya na-realize, parang, kasi syempre, parang, itong mga nakaraan, mga, for the past few months din, parang, medyo nagse-self-healing din ako, parang, yun nga, reflect din, parang, yun nga, minsan kinakapos, minsan sagana naman, ganyan. Naranasan ko na yung sagana, ngayon talaga, medyo, ako ngayon, challenge. So, parang iniisip ko, parang, ito ba yung gusto ko talaga nun? Parang, ito ba yung buhay na gusto ko nun? Then, looking back, parang iniisip ko, na oo nga, ito yung hinihingi ko nun ganito, yung parang, ang gusto ko kasi talaga dati nun, maglaro lang, ganyan, yung, inuutos ko lang yung gusto kong mangyari, ganun. And realizing that, yun talaga yung parang, nung bata pa ako, yun yung gusto kong mangyari. Naalala ko nung bata pa ako, gusto ko maging principal. Kasi yung principal namin, palakad-lakad lang. Di ba? Parang palakad-lakad lang. Yung bahay sobrang laki, may unggoy pa siyang alaga. Ganon yung, di ba? Palakad-lakad lang. Wala akong alagang unggoy, pero marami kaming pusa. Pero di ba? Ganon. Mga kaibigan lang unggoy. Mga kaibigan na unggoy. Mga unggoy na friends. Pero ganon, parang yun yung thinking ko yung principal namin, may mga employee siya na teachers. Yung teachers yung nagdudo ng hard work sa kanya, sa school, di Tapos may ba? unggoy pa. Tapos may unggoy pa siyang alaga, di ba? Parang, yun yung life offers sa kanya, di ba? Parang, di ba, ang ganda nun. Parang, tas yun nga, looking back, parang, yun nga kasi syempre, may mga improvement din naman, may mga nangyayaring maganda, and dati hindi ko siya napapansin, pero ngayon napapansin ko na siya kasi nga, binibilang ko na ngayon yung mga blessings ko, na akala ko dati parang, challenge yata to parang ba't ganun? Nalilito ako, ano bang gagawin ko? Pero, yun nga, dahil nga, araw-araw na nagme-meditate, ganyan, nag-gratitude, na parang, oo nga, no, ba't
ba't hindi ako maging thankful na ito yung nanggagawa ko ngayon na dati gusto ko lang maglaro ng kahit kailan ko gusto. Ngayon nagagawa ko na talaga siya actually. Kung kailan ko gusto kong maglaro, maglalaro ako kasi nga dati yun yung gusto kong mangyari which is parang akala ko dati mali yata to Bakit naglalaro ako ngayon? Kasi parang nalilito ako itong mga nakaraan. Tapos naalala ko, ito nga pala yung gusto kong mangyari. So parang looking back, So dumating din sa'yo yung na-manifest mo? Oo, na-manifest ko siya na parang, oo nga no, bakit parang nire-resist ko yung gusto kong mangyari dati, which is nangyayari na ngayon. So ayan guys, power of manifestation Oo, parang works. 'di ba? Alam mo 'yun, nakakalimutan lang natin na ito pala yung gusto ko noon. Kasi noon gusto mo siya, ngayon binigay na siya sa'yo ngayon. Hindi ko lang ma-realize. Hindi mo na pala siya gusto. Or parang hindi mo na siya na-appreciate. I mean, gusto ko pa rin, pero parang ngayon may next level na akong gustong mangyari. May level up na kasi. Hindi na alay. Oo, parang di na alay. So parang kaya ako naisip siguro na bakit parang mali na to Kasi nga iba na yung gusto ko nung bata ako noon versus sa ngayon. So yun nga, parang ang ganda lang nung naging manifestation ng ganun. So yun. Pero nalayo na sa topic. So yung after ko ng college din, nag-work din ako for 4 years. And also, yun nga, nakwento ko rin naman nung una na lay off ako and then nag-transition na into business na naging full-time na. And naalala ko lang din na ito rin talaga yung gusto ko, yung maging boss. Parang, yun nga, di ba, tulad ng principal ko noon, parang yung palakad-lakad lang, Be ganyan. your own boss. May unggoy pa. May unggoy pa siya noon. Kung may pusa. Wala lang akong unggoy ngayon. May pusa ka. Pero ngayon, Wala di ba, siyang parang more on delegation na lang nung ginagawa. Parang, di ba, parang yun yung gusto ko nun, which is nangyayari na ngayon. So, kung yung tanong mo is aligned ba siya, I think yes, aligned siya. Na, ito yung parang dati ko nang gustong mangyari. And ngayon, naiisip ko, what's next with this? Parang ganun. Ano bang next level nito? So, yun, ngayon, ine-explore ko pa yung sarili ko na ano ba yung mga gusto kong mangyari ngayon. So, yun nga, nagtitake ako ng mga more on sa sarili lang na nagbo-bootcamp, ganyan, nagtitake ng mga self-development, na mga trainings, para lang din malaman ko kung ano ba talaga yung gusto ko na ngayon. Na hindi na, parang yun nga. And then, syempre, with that, parang, dahil nga may mga bagong interest na ako, nagagawa ko na rin naman yung mga gusto ko. Like, sabi ko na natutunan ngayon. Dati, hindi naman ako marunong mag-edit. Ngayon, yun, natuto na ako. Dahil nga, hindi lang naman dahil kailangan, which is, yun din naman talaga yung gusto ko dati pa rin, na isip ko lang din na, pag nakapanood ko yung mga edit ng ibang mga vlogs and videos, na, ang galing na to, parang, paano kaya yun? Ngayon, napupush na ako dahil ito na rin yung gusto ko and parang nakikita ko na rin yung sarili ko na papunta na doon. So, yun na yung sa tingin ko ngayon na next level ko. Na matuto rin ng mga bagong skills and learnings din na for me na mag-take sa akin sa next level. So, yun Pero lang. gusto mo pa rin magkaunggoy? Oo. Hindi kasi parang, di ba? Parang exotic animal yun. Oo, iba-iba yung feeling na may alaga. Kasi normal yung aso tsaka Kesa nga pusa. sa may kaibigan kang unggoy. So nga magkaroon ng parrot yung puti. Yung sa Mulawin. Parang Ay, ganun, puti. di ba? Gusto ko magkaroon ng ganun. Yun yung mga parang mga gusto kong mangyari. Dreams, Actually, Which is, yun na. relate din ako sa'yo. So, sa akin So, naman. ikaw ba, Sep? Sa akin din, kasi parang, actually, parang looking back, parang, pag tinatanong ko, di ba, parang 5 years from now. Di ba sabi dati, sa EC, kasi malaking sahod ng mga network engineer noon. So, parang hindi ko naman alam kung paano magiging network engineer noon, di ba? Pero sabi ko, parang 5 years from now, magiging network engineer ako. So, parang, nakakatawa lang, kasi 5 years from now, 5 years from noon, network engineer ako ngayon. So nagawa mo talaga yung 5 years. So, nandun ako. Manifest niya. Manifest talaga. So, nandun ako sa 5 years na sinasabi ko nandun ako. Pero, ang nakakatawa, hindi ko na pala siya ganun ko gusto. Nag-iba rin. Alam mo yun, parang along the ways, hindi mo talaga, tama sabi ni Drin kanina na, Uncertainty. may masasabi ka na 5 years from now nandun ako, pero hindi mo alam kung gusto mo pa yun. Pag dumating na yung time na Oo, kasi ngayon, network engineer, parang,
kung ano yung na-imagine ko noon, 5 years ago, ito na yung ginagawa ko. Yung earnings noon, ito rin yun. Pero along the way pala is, nagbabago yung gusto mo. So, nung nandito na ako, hindi ko na siya ganun gusto. Okay lang naman, baka sabihin, ungrateful, ganyan. Pero, okay naman, pero hindi na pala siya aligned dun sa parang gusto ko mangyari sa buhay ko, ganyan. Kumbaga, Kasi tapos yun, ka na. parang you'll never know talaga. Lalo na, pagtapos mo mag-graduate, sobrang hopeful ka kasi. Parang lahat sa is, parang rainbows, and So, parang feeling mo lahat madali. Hanggang sa nakakaramdaman mo na hindi mo na pala alam yung gusto mo, hindi mo na alam yung gagawin mo, ganyan. Plus, yung mga taong akala mo kasama mo, iba, which is iba naman na yun, pero hindi mo na nakasama, parang nagbabago yung circle mo, nagbabago yung paligid mo, nagbabago yung gusto mo. So, walang certainty. Which is, parang walang permanent talaga na gusto mo. So, yung gusto mo is magbabago, depende sa nangyayari sa'yo in day to day. So, yun, parang na-realize ko lang na, oo nga, parang 5 years ago nandito, 5 years ago, minanifest ko to. Pero yun pala, hindi ko rin pala siya ganun ang gusto ngayon. So, ngayon, parang looking back, parang, kung titingnan nyo ngayon, parang, masaya naman, pero wala ka na doon sa, parang, Eagerness. eagerness noon, na, dun sa sinasabi mo noon na gusto mo. Parang, may eagerness ka ngayon para sa marami ng bagay. Marami ka na kasi na-explore eh. Marami ka na nakilala. Marami na Oo. experience. Gusto mo na rin magka-unggoy. Actually, I think nag-level up lang yung mindset mo eh. Oo, Kasi, siguro. syempre, dati, yun lang yung naisip mo, ganyan. Pero dahil ngayon, nagkaroon ka na ng mga Oo nga. ibang experiences, parang nag-level up na, hindi lang to. Okay na, na-achieve ko na, level up naman. So, parang ganun tingin Next ko. level nangyari. din, next Oo. level. din. Parang as you grow older, yung wavelength mo is nag-iiba rin talaga. Oo. Parang habang tumatanda ka, nag-iiba yung gusto mong makasamang kaibigan, nag-iiba yung mga gusto mong gawin sa buhay. Oo. Parang ganun lang din naman. Kasi parang hit lang ako sa unggoy. Kung gusto mo maging alaga pala. Unggoy na bigla. Unggoy na rin. Dito, legit, meron talaga alagang unggoy yun. Saan ako nawala? Sa Unggoy. unggoy. May block ako. Dun sa natin na wavelength. Yung ganun. Hindi, kasi nga, tingin ko, pwede ka naman maging grateful, pero pwede hindi ka contented. Yan, so parang talaga, parang totoo yung sinasabi na we are supposed to change. Parang dati kasi parang nire-reject mo yun eh. Na may mga ideas ka na pumapasok sa'yo, pero hindi nakakatakot magbago. Kasi di ba, nakakatakot yung sasabihin ka ng mga kaibigan mo na, uy, nagbago ka na. Yung pala, kailangan mo magbago para matuto ka, para lalo kang mag-grow. So, kailangan yun, part of growing up. So ngayon, para sa mga kaitlog natin dyan, na pag sinabihan ka na nagbago ka na, kung alam mo naman na nagbabago ka for your Better improvement, your better version, huwag ka matakot. Your true friend will stick to you kahit nagbabago ka na. Maintindihan nila yon. Yung mga nawawala, yun yung kailangan tanggalin ni Lord para mas lalo kang mag-grow. Diba? Hindi porket nawala sila sa sa circle nyo is parang kailangan lang mangyari yon para mas mag-grow ka. So yun. Siguro kasi nakikita siya ni Lord na as magiging bragging sa'yo na Oo. hindi kayo align ng gusto mangyari sa buhay. So, pag-iwalayin ko itong dalawan to. So yun yung ko, parang, ayun, 5 years ago, dito naman ako sa 5 years na sinabi ko. Nasasabi mo na. Pero, parang, More pa. plus, Next level. yun, hindi, ibang Kumbaga, wavelength iba na. talaga. Naging, dati network engineer, ngayon parang, Iba naman. Pero Iba naman. feeling ko na makarelate din sa si Kaitlog rin. Ikaw ba, nandun ka na ba sa sinabi mo 5 years ago? Nasaan ka 5 years? Actually, looking back, dun sa interview ko sa company kung saan ako employed ngayon, dun sa number 1, tinanong din sa akin, no? Where do you see yourself 5 years from now? And ang sinabi ko nun, confident ako nun, sabi ko, tingin ko po sir, 5 years from now, nagmamanage na ako ng team, Wow. or nag-team lead na ako, nagsusupervise na ako ng team. And looking back, Sagutan. 2018 yun eh. 18, 19, 20, 21, 24. Looking back, kaka-promote ko lang last year as team head nung team namin. So, May unggoy ka na?
Wala din. Wala pa unggoy. So, looking back, dun sa question nyo, no, yung sinagot ko dun sa interview, na-achieve ko na may i-manage akong team, may i-supervise akong team. So, yun. So, ang question natin ngayon is yung pinaka-main question is yung after college, no? Okay, for me, life after college, yung unang mindset ko kasi, nung pagka-graduate ko, mag-abroad. Kasi yun yung na-instill sa akin nung parents ko eh. Actually, kasi yung dad ko, nag-work siya sa ibang bansa. So, parang sinabi niya, hindi, magtrabaho ka sa ibang bansa kasi malaki yung sahod. Mag-engineer. Actually, kaya ako nag-ECE kasi mag-ECE ka para mag-abroad ka, malaki sahod. But then, 2018 ako, 17 tayo graduate, pero 2024 na, andito pa din ako sa Pilipinas. So, para sa akin, life after college, tama yung sinabi nila eh, it's uncertain. Hindi siya parang kung ano yung nakita mo, kung ano yung pinlano mo, abroad or whatever, is yun talaga yung mangyayari. Kasi, you will meet sa mga people na magpapabago ng mga perspective mo sa buhay or magkakaroon ka ng mga happenings sa buhay na magpapabago ng perspective mo. Kasi naniniwala ako na lahat ng nangyayari sa akin ngayon is kailangan ko tong maranasan. Kasi actually, I'm into business na. And nakita ko na yung mga naranasan ko 5 years from now, yung mga naranasan ko 5 years ago is necessary for me to transition kung nasan ako ngayon. So, I'm very grateful dun sa mga naging experiences ko kung nasan man ako ngayon. Grateful ako. I'm grateful, pero parang para sa akin, I can do more. Yun, parang meron pa akong potential na mas marating pa yung gusto kong puntahan. And actually, kung tatanungin nyo ako, 5 years from now, ano na ako, maniniwala ako na bilyonaryo na ako 5 years from now. Let's go! So, yun. Sarap naman sa ears na. Yun. Kaya, para sa akin, life after graduation, it's very uncertain. And I think, yung mga mararanasan natin sa buhay is necessary para makarating tayo kung saan. Parang, ano siya eh, actually, naging guiding principle ko yung Jeremiah 29:11, yung, "For I know I have plans for you, says the Lord, plans to give you hope and future." So, yun, naniniwala kasi ako na everything happens for a reason. And, yun, gaya ng mga sinasabi ko kanina, lahat ng nangyayari sa'yo is dapat mong ma-experience yan para dun sa minamanifest mo or dun sa hinihiling mo. Example, hinihingi mo, "Lord, sana bigyan mo ako ng strength, ng patience para ma-achieve tong mga goals ko." Binigyan ka problema. 'Di ba? Ang ginawa mo, sa problema, tinakbuhan mo. Yun nga yung binigay sa'yo para magkaroon ka ng patience and then strength. So, yun. Yun yung isa sa mga paniniwala ko na inaano ko ngayon na lahat nangyayari, may dahilan. So, with that, mga kaitlog, ano bang maipapayo natin? Ano bang masasabi natin sa mga kaitlog natin na nanonood and nakaka-experience or makaka-experience pa ng life after college? Unahin na natin ang ating guest, si CEO Francis. Ano bang masasabi mo? Siguro, ang pinakamagandang payo na may bibigay ko, siguro yung wag silang gaanong masyadong maging hard sa sarili nila. Na makaranas ng, alam mo yun, onting hindi lang sumang-ayon yung plano. May maganda kasing plano sa inyo. Yung Panginoon, si God, may mga plano tayo, di ba? Kanya-kanyang plano. Minsan kasi na-frustrate tayo kapag yung plano natin hindi na natutuloy or hindi na natutupad. Hindi nangyayari. So, it means may bigger plan pa eh. Look at the bigger picture, kumbaga. Kung di mabinigay sa'yo itong opportunity na to, ngayon,
maging positive ka lang. Siguro may mas better opportunity pang darating sa akin. Hindi man umayon sa akin ngayon yung panahon. Pasasaan ba? Aayon at aayon na din yan. Basta, wag ka lang siguro mag-stop, mag-grind. Hanapin kung ano yung para saan ka. Kung saan ka belong. Kung saan ka na-value yung value mo mismo. Saan nabibigay yung tamang value para sa'yo. Yun lang. Ang kuling pala niya, Hansis, no? Oo, iba. Kaya pala CEO to eh. Yung At CEO 20. yan. Yes. Yes. Kaya pala yung Ikaw ba, Renz? Magiging CEO ba yan kung hindi yan? Ikaw ba, Renz? Bukod sa magkaunggoy. So yun, kung advice for those na, yun nga, magka-transition from pag-aaral, yun, pag-graduate, is, syempre, yun nga, siguro wag na mag-overthink din. And also, maging, kasi nandun na yun yung parang fear na, bakit ganon yung inisip ko na 30K. 30K, 40K. 14K lang pala. Ganon. Ah. Siguro, yun nga, baka nga binibigay lang yun sa'yo kasi yun lang yung kaya mong panindigan as of now. Hindi ka lang aware. So, yun nga, you will be met at where you're at din talaga. Kumbaga, yun nga, paano mo naman nga ba maibibigay yung value na 30,000 kung pang 14K ka na lang naman talaga? So, siguro, yung payo sa akin na, yung society yung nagdikta nung para sa akin, sa tingin ko, pero, naniwala naman ako dun. Yun nga, nagme-make sense din naman nga yun. Kasi nga, baka nga naman talaga na pang 14K nga lang naman talaga yung value ko nun. Nung mga time na yun, which is, nung ginawa ko yung work ng yun, nung pang 14K, ginalingan ko naman talaga, inaral ko from wala hanggang sa, alam mo yun, maging 30 minutes lang kaya kong gawin lahat yun. Naging 15K. Ngayon, syempre, kung papagawa mo sa akin yun, hindi na 14K yung sisingilin ko. Siguro mga ano na rin yun. 15. Malaki yan. Syempre, depende pa rin sa output na gusto mo. So, yun. Ano nga ba yun? Yung parang pinaka-advice lang is yun nga, wag ka nang parang kumbaga, ano nga ba yun? Nawala ako sa thoughts ko. Hindi, nag-advise ka na yun overthink. Wag ka nang mag-overthink and then just give what you do best. Ayun, yun, tama yun. So, yun, ikaw naman, Sir Aldrin. Sir. Sir Aldrin. Kaitlog na Let's go. There is po sa TikTok at Instagram. Nag-plug pa no? Kapepol. So yun, sa mga bagong gagraduate, so mga batang-bata pa yan, no? Mga 20s, 22, ganyan. Ang ma-advise ko lang is, Those were the days, no? shoot for the stars. Yun ang ma-advise ko sa inyo, guys. Shoot for the stars, take risks, experience life. Kasi, hindi nyo alam saan kayo dadalhin. Pero, umuo lang kayo sa kada opportunity na makukuha nyo. Gawin nyo lahat ng gusto nyong gawin kasi ito pa yung stage nyo ng life na wala pang masyadong magiging consequences kapag magkamali kayo. So, take risks lang. Gawin, mag-hustle lang kayo, mag-grind kayo. Oohan nyo lang lahat ng opportunity na dadating sa inyo. Huwag kayong matakot, kumbaga. I think, yun yung isa sa mga maganda nyong pwedeng gawin. Ang mangyayari kasi dito, guys, kalaban nyo na yung sarili nyo. Oo na lang ba kayo sa opportunity or hindi? Nasa inyo na kasi, choice nyo na kasi yan eh. Hindi katulad nung pag-college kayo, pagka-estudyante kayo. No choice ka, kailangan mag-submit sa kung ano yung hiningi ng prof mo or teacher mo. Pero to, sarili mong buhay, parang ikaw na mismo yung nakakommand. Gano'n ka na lang ba kagaling mag-steer ng buhay mo? Magtatry ka ba or hindi? Kumbaga, sisipagan mo ba o hindi? So, yun lang. Ikaw na mismo yan eh. Nasa sayo na yan. Wala ka nang ibang pwedeng i-blame kundi sarili mo. So, yun lang. Take opportunities, take risks. Gawin mo lahat ng gusto mo. Kasi yun yung age na para dyan. So, ikaw ba? Alright, Kaitlog solid Mark. Solid yun, no? Solid. Actually, connected yung mga sinabi ni Dream dun sa mga gusto kong sabihin. So, sa akin, parang take risk as many as you can. Parang, talagang kung kaya mo. Kasi, ayun yung advantage ng bata ka eh.
meron kang leverage or parang magkamali kasi bata ka pa eh. Kaysa pa sa gantong edad ka na or mas matanda ka na, marami ka nang marami nang masyado nang mahirap mag-risk. Marami nang Tapos take din yung sobrang opportunities, lahat ng papasok na opportunities, i-take na i-take. Kasi nga bata ka, nandun ka sa exploration stage. And also, wag mo isipin yung course mo dun sa magiging track na ibibigay sa'yo. Yung, kumari, hindi, ba't ko ito gagawin? Easy in naman ako. So, yun yung pinakaano ko eh. Bakit ako magaganto? Easy ako, engineer ako. Sayang naman yung 5 years na inaral ko kung magpa-financial planning ako or magpapasok ako sa sales, marketing, which is yun yung pinaka-misconception eh. Kasi parang dun, nai-stuck ka na dun sa engineer ka, yung pala hindi mo naman na pala siya ganun kagusto, di ba? Kumbaga, may ego ka na. Oo, naigo ka na, hindi, engineer ako, 5 years ko tinapos na, engineer ako, board passer ako, may lisensya ako. So, wag nyo isipin nyo na board passer ka, dun ka na lang. Malay mo, mas mag-grow ka pala kapag lumabas ka dun sa, dun sa field mo, di ba? Parang kumari, 'di ba sabi parang si Michael Phelps. 'Di ba parang swimmer siya, pero pag nilagay mo siya sa basketball, hindi naman siya magiging kasing great dun sa niya. Paano kung pagkabata niya dinisign siya para mag-basketball? So parang kundi niya na-explore yung swimming, 'di ba? So parang wag ka matakot na mag-explore ng ibang bagay na labas dun sa nakasanayan mo, dun sa kung saan yung tinapos mo, kung saan yung field na feeling mo magaling ka. Kasi malalaman mo lang na magaling ka diyan kapag na-explore mo na lahat. Saka mo timbangin kung ano yung pinakagusto mo. Ngayon, kapag natimbang mo na, dun mo i-push. Hanggang bata ka, hanggat wala pa masyadong marami nakadepende or nakasandal sa'yo. Ganun. Kasi yun yung advantage natin eh. Advantage nyo. Ngayon, mga itlog na bata pa, explore, learn, and talaga, keep exploring, keep taking risks. Tapos yun, and trust God. Kasi, ibibigay naman ni God yan kung ano talaga yung better. Hindi actually yung better, yung best para sa'yo, di ba? So yun, explore lang ng explore, wag matakot, and wag ma-stuck sa isang lane. Marami yan, parang lang, trust God, and let, His plan. Yan, yun lang sa akin. Ikaw ba, huling payo sa ating mga kaitlog? Actually ako, may gusto lang akong idagdag, no? Gusto akong i-share. Yung sinabi niya na yung may ego na board passer ako, ba't ko gagawin yan? Actually, I had that mindset nung younger days ko. Wow, younger days. Wow. Hindi, nung mas bata ako. Ganito ka lang kalit. Yung mga yung mas maliit pa ako. Itlog ka pa. Actually, bakit ko gagawin yan? Board passer ako, engineer ako, etc. But then I realized ngayon na doesn't matter. What matters is paano ka ba makapapakain nung ginagawa mo? What brings food to the table? I think that matter. Yun yung mas nagmamatter eh. Ano ba yung makakapagpabuhay sa'yo? I think maganda yung sinabi niya eh na bakit ko gagawin yan? Financial planning eh, hindi naman ako engineer ako eh. Para dyan. Oo, hindi man ako para dyan. Maganda yon na mag-explore tayo. Find our niche. So, yun yung magiging advice ko, no? Find your niche. And, kung ano talaga yung gusto mong gawin, kung ano talaga yung nasa puso mo, do your best with it na tapos unahin mo yung service na kaya ako ginagawa to is to bring service to other people, to bring value. Kasi yung pera, yung wealth, yung kayamanan, susunod lang yan eh. Kasi ginawa mo yung best mo, ginawa mo yung bagay na masaya ka, ginawa mo ito para makapag-serve sa ibang tao. I think yung kayamanan, yung pera, dadating yan eh. Susunod yan. Yun yung ma-advise ko sa inyo, no, mga kaitlog, mga batang itlog, mga mas itlog pa sa amin. No? Mga bugok. Mga pugo pala. Mga pugo. Yun yung advice ko sa inyo, no, na give service and give value to other people. Tapos, gawin nyo yung mga bagay na kung saan kayo masaya. Hindi dahil sinabi na, hindi, mag-engineer ka, magganto ka. Kung saan ka masaya, yun yung gawin mo. Do your passion. Kung masaya ka mag-drawing, mag-graphics design, gawin mo. Masaya ka sa basketball, gawin mo yung basketball. Oo, wag mo na isipin. Wag mo nang isipin na... Wag mag-overthink. Yeah, wag kang mag-overthink.
Yun yung sa akin, yun yung take ko for that. Yun yung magiging advice ko. Yun, no? So another solid na naman, no? Ganda nga ng ego. Discussion, no? Ego. Solid discussion. So yun mga kaitlog, narinig natin yung mga thoughts and insights ng mga kaitlog natin, no? And with our big egg guest, si Sir Francis Asirit. Again, we thank you everyone for watching and Listening. listening. And again, we are available for stream sa YouTube, Facebook, Spotify, and yung sa Pornhub. Wala pa, Nilalakad pa lang namin. inaayos pa namin. Kasi kailangan ata nakaubad. So, Pero, seryoso yun, may Pornhub account kayo. tinatry namin. Wow. Tinatry namin. Hintayin nyo mga kaitlog. That's nice. Gumawa na ng account. May podcast May account na kami sa doon. Pornhub. Para kami DLTV, wherever you go. We are We there. are there. So yon, if ever pa guys may gusto kayong pag-usapan, kaitlugan, i-comment nyo lang sa comment section and we will try our best para malagay sa topic natin and sa pinag-uusapan namin yung mga gusto nyo bang pag-usapan. Oo. Or Tsaka sa mga i-email. gusto mag-guest, no? Or pwede rin email. And Ano para email natin? ang email natin ay theitlogpodcast.inquiry@gmail.com. Uy, yung email Wow. na. Ano. Yan. Tsaka sa mga gusto rin mag-guest, makasama sa natin, itlog conversations. Ayun, pwede rin kayo mag-comment or chat nyo lang kami. Ano lang naman, pagkain lang. Oo. Pindox. Tsaka punta na kayo dito. So yun lang naman. So thank you mga kaitlog at sana magkita-kita ulit tayo sa ating episode 3. So yun. Thank you! Thank you! Peace out.